Okay, yung second part nung first topic natin, which is function. Now, I'm gonna proceed with applying the function operation. So, tingnan natin class. Let's say I have here yung original natin na, okay, another example. So, again, y is a function of x. Meaning to say, kung papipiliin ko kayo, kunyari, may letter A ako, x squared plus 2. May letter B ako, x squared plus, let's say, w plus 2. Then, another, let's say, may x squared plus z plus w ako. Pag sinabi ko sa inyo, determine the function of x here. Take note, the answer will be letter A. Bakit? Kasi, when you say a function of x, ang magdidictate lang na variable dito ay x lamang. X squared plus 2. So, 2 is constant. Unless sinabi sa problem na this is a function of x with w as a constant number. Therefore, titingnan mo lang din siya parang firm na number, hindi mababago. Ang nababago lang ay yung x lang. Yun lang yung magdidictate ng magiging result ni y. Kasi again, this is a function. A function of x will result into the value of y. Okay, so kunyari, meron tayong example na ito. Let's say, we have f of x is equal to x squared plus 3x plus 2 na lang. Ayan. So, kunyari, yan yung value ng y natin. Ayan, ilagay na natin. Y is equal to f of x equal to x squared plus 2. So, when I say, okay, class, determine the value of f of 0. Ang f of 0, ang gagawin lang po natin dito, kung ito kanina ay f of x, ito ay f of 0, lahat ng x, papalitan mo ng 0. So, sa equation, you're just going to copy it. Pero, instead of writing x, ang ira-write mo po ay 0. Kagaya dito, x squared siya. So, it should be 0 squared plus 3 times 0 plus 2. You have to complete the whole function. Okay, but instead of writing x, you're going to write 0. And then you're just going to answer it based on your algebra. 0 squared is 0 plus 3 times 0, 0 plus 2. So, the f of 0 is just equal to 2. Yan po yun. Okay? So, papalitan lang natin. Another example, kunyari may pinasagutan ulit ako sa inyo. F of 2 naman siya. Itong function na to. So, kung kanina 0 yung naging value ng x, ngayon magiging 2 lang. You're still going to completely write the function. But instead of x, ang nasa isip mo, 2 squared na siya, plus 3 times 2 na siya, plus 2. Okay, and then proceed with the computation. 2 squared, 2 times 2 ay 4. Then 3 times 2 ay 6. And then you have here 2. So, pag inad natin, 4 plus 6 is 10 plus 2, you'll have 12. So, ang f of 2 is just equal to 12. Okay? But we're not limited dito sa ganito example. Kunyari, instead of constant, I want to replace it with h. For example, f of h. Okay? O sige, sige, ito na lang muna. F of h na lang muna. So, ang mangyayari, ganun pa rin. So, instead of x, magiging lang siyang h squared. Ito yan ha, kino-complete pa rin natin. Plus 3h plus 2. Ito yung ating pinag-uusapan dyan. O kunyari, may operation naman ngayon. Again ha, i-rewrite ko lang dito ayan. I-rewrite ko lang dito yung pinaka-equation. Ayan. Lagay ko lang dito. Okay. So, again, our working equation is y equal to f of x equal to x squared plus 3x plus 2. Okay, para makita nyo pa rin habang binababa ko yung aking paper. So, kunyari, sa letter D, ang ipinapahanap ko naman, sige, find f of x plus h. So, the same thing will follow. X plus h na siya. So, ito, magiging x plus h na naka-squared. Okay, plus, you have here
3 times x plus h. Okay, and then plus 2. Kukompletohin pa rin natin. Pero dito, may konting challenge na. Instead of x lang, x plus h na siya. And then, dito na papasok yung mga natutunan natin sa lower mathematics natin. So, yung square of binomial, kung maalala nyo, kung i-recall natin, okay, don't forget this, recall natin. Diba, if you have first plus second term na naka-square, sabi sa algebra, square mo yung first term, which is a. Then, kung plus yan, plus pa rin yun, 2 times a and b. So, magiging 2ab. Plus yung square na nasa dulo. Yan yung result. Okay? Paano naman kung minus? Recall lang din natin to. A minus b squared. Ganun pa rin. A squared. But instead of plus, maging minus to. Then 2 times a and b. Then plus b squared. Bakit plus ay minus yon? Kasi pag ni-square mo yung, again, pag ni-square mo yung negative b, square mo, maging positive b squared. So, yan yung recall natin. Ngayon, instead of a plus b, siya dito sa ating example ay x plus h na. Okay? So, magiging x squared ito plus 2 times xh. Pero, ang common na pagkakasulat, una dapat sa alphabet. So, 2hx ang gagawin natin. Then, plus h squared. Okay, tapos itong portion naman, itong portion na to, nag-expand lang tayo using the square of binomial. Dito naman, this time, i-distribute. Positive 3 times x is positive 3x. Positive 3 times h magiging positive 3h and then plus 2. Now, you can check kung ito na ba yung final answer natin or may pwedeng pagsama-samahin. Upon looking at this, wala nang katulad sa x squared dito sa remaining. Si 2hx wala na din katulad, si h squared, si 3x, si 3h wala na din. Therefore, we can safely say that your f of x plus h is equal to this. Okay, equivalent. Okay, so yan yung operation. Ngayon, kung dagdagan natin, kunyari magma-minus tayo, nag-plus na tayo dito, nag-minus tayo, divide, apply natin yung isang objective natin na dapat matuto kayo ng operation ng function. So, kunyari, maglagay ako dito ng f of x plus h minus f of x all over h. Take note. Itong h sa baba, hindi siya ipapasok sa loob ng function kasi hindi siya naka-f of h. Okay? Siya ay simply h lang. So, pwede na nating i-substitute class. Diba ito, na-solve na natin. Ito na yan. So, pwede mong i-substitute. You have x squared plus 2hx plus h squared plus 3x plus 3h plus 2. Again, ito po yun. Yan yung f of x plus h minus ma-minus natin sino? Si f of x. Sino ba si f of x? Ayun yung original nating given. You have x squared plus 3x plus 2. All over h. Hindi f of h. H lang po. Okay? So, i-rewrite natin. Yung negative is, i-distribute natin kay x squared, kay 3x, at kay 2. So, i-rewrite lang natin itong portion na to. So, this is x squared plus 2hx plus h squared, then plus 3x plus 3h plus 2. Alin po yun? Ito po yun. Okay? Then, ang common mistake ng mga nagkakalculus at nagsasolve ng mathematics problem ay yung nagagawa na yung negative ay para kay x squared lang. Tapos, hindi na di-distribute. That's wrong. So, yung negative para yan kay x squared. So, magiging negative x squared. Negative times positive 3x, magiging negative 3x. Yung negative times positive 2, magiging negative 2. Okay? All over h. Yan. Usually, ang naging mamali dito sa portion na to, tama naman sana lahat yung ginawa ka sa pagdating dito sa part na to, nagkakamali. So, careful. Okay? Do the proper process. You're going to distribute the negative 1.
Okay? So, ngayon, pagsamasamahin na natin lahat ng pwedeng pagsamasamahin sa operation natin. X squared at negative x squared parehas. Cancelin na natin. Same value. Ano pa ba? Ito, 3x, tsaka si negative 3x, parehas lang din po. Si positive 2 at si negative 2, parehas lang sila pero magkaiba sign. Therefore, ika-cancel. So, sinong natira? Ang natira natin ay si 2hx. Ito po. Ito, si h squared. Tsaka ito si 3h. All over h pa rin. Okay, other than that, wala na iba natira. As you can see, pwede tayong mag-factor out ng h kasi common sa taas, tas meron sa baba. So, ibig sabihin, pwede natin i-factor out. But before doing that, i-proper arrange muna natin. So, pwedeng h squared muna ang mauna, sunod si 3h, sunod si 2hx. Okay? Para proper, and then divide by h. So, pag finactor out po natin yung h sa taas, ito nabawasan ng isang h na lang siya. Ito, nabawas yung h, d3 na lang siya. Ito naman, nabawas yung h, d2x na lamang siya. Diba? Tinanggal natin yung tigigisang h, and then all over h. Then, this one class, pwede na nating cancelin. Kasi sabi sa algebra, h over h is equal to 1. So, magiging h plus 3 plus 2x na lamang yung ating answer. So, mapapansin nyo, it's not algebra. It's not calculus yet. Okay? Ito ay algebra pa lamang. Nagpa-process pa lang tayo ng mga operation. Okay? So, kanina, sinubstitute natin ito. Then, i-minus natin yung original f of x. Ayan yun. Over h. What we do here is we distribute the negative sign. So, nire-write natin ito. Kasi ito, negative x squared, negative 3x, negative 2 kasi dinistribute all over h. Then, yung mga common, common yung term or magnitude, sinubtract na natin. Kasi common, pero iba lang yung sign. So, x squared, si negative 3x, tsaka si positive and negative 2 kinancel. So, natira to hx, h squared, and 3h all over ito. Make sure kompleto nyo pa rin i-rewrite. Okay? Hindi dahil tama kayo dito sa final answer, tama na, wrong. Dapat po, meron po yung progression na tama yung progress na ginagawa nyo. So, i-rewrite ng kompleto. Then, pwedeng hindi nyo na to gawin. Pwede namang rekta kayo, factor out nyo na agad. Wala namang problema. Ay, inayos lang natin to. So, inayos natin sa h squared, si 3h, si 2hx. Nilabas yung h. Natira, isang h na lang. Dito 3, dito 2x na lang over h. So, cancel. So, this will be your final answer. And, yan po yung ating second part.